Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Sabado na naman at hindi ito yung normal na episode natin kasi meron ulit tayong guest. Actually, part 2, second time na ito ni Miss Brew. Miss Brew. Ng Kape at Katotohanan. Anong kape at katotohanan? Papangatawanan ko na yung Kape at Katotohanan kasi kung mapapanood mo yung mga past episodes namin, Miss Brew, lagi ako nagkakamali. Na ako na Mandela effect ako ng Kape at Katotohanan. Ang pagkakaalam ko talaga Kape at Katotohanan. Pero ang totoo ay Kape at Katatakutan. Yan. Yes. Ayan. Check nyo yung niya, Facebook page niya. Sobrang dami niyang interesting topics na tinatakel. Mm-hmm. Ano ba yung saan ka pa nila pwede i-follow aside from Facebook? Balita ko may Instagram ka na, di Yes, ba? meron sa Instagram, TikTok, tsaka sa YouTube meron din. Ngayon ko lang napansin, parang kaboses mo si Angel Locsin. Actually, kamukha ko din naman Yan wala medyo may, tapos kaboses mo. Medyo. Kamukha mo, Oo nga, Ngayon ko lang napansin, Oo nga, Asan yung yung bato? Hindi kasi diba nagdaan na siya Wala si Ding eh. Wala. Tapos nagdala, ito Pops, meron din akong bato iba. Hindi, actually, nahanap talaga yung Si bato. Anyways, Let's get there. bago ba tayo mapunta sa mga kalokohan, siguro maganda batiin muna natin yung mga subscribers natin sa YouTube. Babatiin lang natin yung mga members natin sa YouTube. Una, syempre si Jordan Marcelo, all out pamangkin na siya. Si Superman Nilin, all out pamangkin din. Si Rap Mendoza, si Vizard Says, si Kat Dalida 14, ayun si Kat, na-meet na namin yan. Si Nika Samonte, Paps, after kay Nika Samonte. Saan? Si Usapang Mitolohiya. Ganito parang page din to Usapang Mitolohiya. Si Jaburns 19. Si Queenie Lamban 846, Popoy Gaming, and walang iba kundi si The Mad Cat na 5 months na atang all out pamangkin. Ayun. Tapos, isang buwan na lang. Regular ka na. Madadagdagan na ng 50 pesos yung sahod mo. Si Jordan Marcelo naman, maraming salamat from Dubai kasi siya ang ating sponsor sa TRDP Entry Stories. Siya ang ating sponsor sa prizes. Ayan. Tapos basa tayo ng mga shoutout. Comment. Ayan, ito, hanap muna ako, Paps. Alam mo na ako nung gagawin mo. Oo, maghanap din. Hindi, actually, magbabay tayo. Kamukha nga ni Angel Locsin. Ibabalik ko doon habang naghanap ng comment. Kaboses pa. Parang basta yung the way ng pagsasalita. Ayan, ito. Meron ako nabasa galing to kay, babasahin ko lang kung paano ko babasahin. Bash Manager N. BSH MNGRN. Salamat po sa bagong upload. Gaganda po talaga ng mga stories na sinesend sa inyo. Kaya ko po lagi pinapakinggan. Maraming salamat sa iyo. Kay Stoic 21 B2J. Wow, salamat po sa pagbasa ng story ko, mga kuya. Char. Char lang kasi nabanggit lang natin doon yung about sa stoicism ba? Yung basta yung about sa stoic tapos sakto yun din yung username niya. Ito naman galing kay Ina Antonio 2316. Hello mga tito, ang pogi nyo talaga. Thank you. Hindi kami magsasawang babasahin yung mga ganitong comment. Oo nga. Ayan, ito naman galing kay The X-Son. Okay na okay yung setup, saktong-sakto, hindi masyadong maluwag yung room. Try nyo lang din maybe next time yung long table, yung tipong setup sa mga news, at minsan try nyo din yung setup niya sa Baguio na nakaupo lang sa sahig at may kutsyon at maraming unan at nakapajama. Parang sleepover ang datingan with whoever guest you have that episode, or pwede kahit kayong dalawa lang. Na itatawid nyo naman na maganda at maayos kahit kayong dalawa lang. Long table. Actually nag-podcast na kami ng naka-long table kami. Kasama namin ibang tito. Mukha kaming doon, para kaming Last Supper. Ganun yung setup namin. Nga pala, mag-upload na kami ng mga members only na mga videos. Meron na kaming na-shoot nung nakaraan. I-upload namin soon. So kung subscriber ka, kung member ka ng channel, mapapanood nyo yung special episode na yun. Ito, sa akin naman, medyo mahaba-haba yung comment niya, Kaliap29. Kasi nung last time, Miss Bro, napag-usapan ulit namin yung about sa may pagpag. Na parang may isa kaming story na
Ito kakaiba kasi based ba doon sa paniniwala mo, Miss Bro, bakit ka nagpapagpag? Sino yung susunod sa'yo? Sa paranormal kasi, susundan ka daw nung sino man yun na mayapa. Mm, Yung mga bad elements kung hindi ka nagpagpag. Parehas tayo, yun din ang pagkakaalam ko. Pero yung dun kasi sa story na nabasa namin last time, hindi yung namatay ang sumunod sa kanya. Ibang spirit. Kasi parang nga ba sa cemetery siya nung pumunta. Ay, after na ito nung libing, no, Paps? Hindi siya nagpagpag after nung libing, so hindi siya lamay. Pero may nag-comment, sabi, hey, sorry sa botchog na ice, marunong din ako gumawa niyan, may technique kasi dyan. And speaking of nasa lamay, madaming pamahiin dyan. Ang lagi lang na pag-uusapan is yung pagpag. May experience ay yung bawal may sugat or anything kasi lalala daw. Sa akin may sugat sa paa noon. Maliit lang, napunta kami sa lamay, ayun, naging grabe. Lumapad yung sugat at nagnana. Ang ginawa namin, napahingi kami ng tunaw na kandila doon sa namatayan at nilagay sa suob. Grabe no, parang ngayon ko lang nalalaman yung mga ganito. Ayun, gumaling ang sugat ko. Then one time din, may dalaw ako, mens. Bawal daw. Oh, yun nga. Kasi sabi niya, nasa isang lamayan din kami ng kamag-anak ko. Ang nangyari, grabe ang shedding ng blood ko. Umabot halos mag 3 weeks. So ayun, naalala na din, humingi ng mga lumang tulo ng kandila at bulaklak para isabay sa pangsuob. Yun lang, share ko lang. Kailan nyo ba ako isa-shoutout mga paps? Ayun, maraming salamat Kaliyap. Isa-shoutout ka namin kapag magaling na yung sugat mo. Hindi, joke lang. Shoutout sa'yo Kaliyap 29. Sabi naman ni Jwin TV 908, sana makapag-collab kayo nila Pinoy Creepypasta at Creepy Mac Pansit. Sana, hoping. Medyo nagkakaproblema lang kami sa mga mga hindi nagpapakita ng mukha ng mga storyteller kasi gusto nilang Private sila. Private sila. Tsaka minsan gusto nilang ma-retain yung misteryoso nila, tama. Kaya minsan parang hindi namin maisip ko ano ba yung magandang setup, paano namin sila mai-invite as guest. Ano ba, dapat ba may suob din? Tatakluban din ba namin ng mga kumot? Parang ganun. Tapos sabi naman ni Ricardo Paulino, long live TRDPH. Oh, long live. Para tayo naging brotherhood. Tapos ayun lang. Maraming salamat. At sa iba pa. Ito pa, Paps. Meron akong babasahin. Galing sa episode natin with Miss Bruno nakaraan. Yan, ito. Wow, most viewed video dito sa channel. More discussions like this. Yung parang debunking mga urban legend or pamahiin. Yan, sige. Maganda yan. Oo. Kaya nga tayo nagkaroon ng part 2 kasi sa mga hindi nakakaalam, ang episode with Kape at Katotohanan, with Kape at Katatakutan, yung part 1, yun yung pinaka most viewed namin na video sa YouTube. Oo. Ngayon, 74,000 na views na. Tapos ito pa, nice, ang galing ng execution ng podcast na to. Balance yung horror sa mga jokes. Napasubscribe ako dahil kay Miss Brew. Daming something new na ngayon ko lang nalaman. Hindi pilit ang timpla. Meron pang sa kape Oo. More pa. Ayan, ito, meron pa isa. Galing yung kay Daisy Kapulong, tas yung kanina kay Riri3848. Ito naman, galing kay Laila Arsigal 8991. Pwede nyo din po ba pag-usapan yung about sa mga panaginip? Yung mga parang pamahiin din. New subscriber here. Thanks. Pwede. Try natin mamaya kung Doon natin umpisahan. Panaginip ako Charot. Oo, Hindi. Ayan, doon natin umpisahan. So, yun. Maraming salamat sa mga nagko-comment sa YouTube namin. Tapos sa Spotify, pwede rin kayo mag-comment. Sa Spotify, every Saturday lang yung upload. Pero ngayong buwan, may Wednesday upload tayo every week. So, Wednesdays and Saturdays, 6 p.m. Yan. Tsaka wag nyo rin kalimutan mag-follow and mag-subscribe kay Kape at Katatakutan. Ayun, tama. Finally nakuha ko na rin ang tama. Tama na. Ayan. Gagawa na ako ng second page. Oo, Kape at Katotohanan. Oo, kasi dun mo na i-debunk yung mga katotohanan sa likod ng mga bagay-bagay. Anyway, sa'yo na nga, umpisahan na nga natin ang ating pag-usapan. Siguro maganda, pag-usapan natin yun, yung sa mga panaginip. Meron ba kayong mga alam na panaginip na may mga meaning? Actually sa akin, yung pinaka nag-trending din to sa page ko, siguro yung sa sleep paralysis. Bangungot, sa bangungot. Kasi 'di ba madalas to na na i-experience ng karamihan Lalo na sabi kasi dito sa medical, pagka natulog ka daw ng busog,
doon mo may experience talaga yung bangungot or sleep paralysis. Pero based on pag-aaral kasi sa science, sa psychology, nangyayari kasi ito, may kaugnayan talaga doon sa pagkain mo ng busog. Kasi hindi, pag natulog ka ng busog, hindi mo nadadigest ng maayos yung pagkain. Pero kasi may mga pacing yung pagtulog natin. Yung tinatawag na REM pace, yun. Kapag nandun ka na sa pace na yun, tapos bigla ka nagising, yung diwa mo biglang nagising habang nananaginip ka. Diba? So, makakaramdam yung utak mo ng alert. Kaya ka nakakakita ng mga itim na figura na parang may nakadagan sa'yo kasi nga yung katawan mo is paralyzed. Yun nga. So, parang nga din, connected siya dun sa isang napag-usapan natin before na parang merong nire-release na parang substance yung katawan mo para pag natutulog ka or sabi mo nga kapag nasa rapid eye movement na REM is rapid eye movement kasi sa face na yon yung isang sign na tinitingnan nila para malaman na nandun ka na is kahit nakapilito mata mo, ang bilis gumagalaw siya. Okay. So yun, may nire-release na substance yung katawan natin para hindi tayo gumalaw. So kapag nagising ka ng biglaan, parang yung katawan mo hindi pa ready na, teka lang, parang nag-release na ako nitong substance na to, hindi siya mawawala kagad yung effect. So parang hindi nagtutugma yung face tsaka kung ano yung mismong status mo nung time na yun. Parang ganun. Sa akin naman, di ba, ang alam ko naman dyan yung kaya ka nakakita ng mga nakakatakot is kasi gumagawa ng way yung utak mo para gisingin ka. Dahil nga may something na mali sa nangyayari sa katawan mo. Oo, binibigyan ka niya ng alert. So, ang the best way na ginagawa ng utak mo is takutin ka para magising ka. Oo, kaya papakita siya sa'yo ng mga weird na mga images or weird na something like kung saan ka ba takot. For example, takot ka sa white lady. May chance na during sleep paralysis magpapakita sa yung white lady. Para nga naman magising ka. Kasi pag hindi ka nagising, ito na ata yung dito na ata mapupunta yung sinasabi nilang namatay dahil sa bangungot. Diba? Hindi na talaga nagising. Oo, hindi na talaga nagising. No? Pero ang sa based naman sa folklore or sa paranormal, yan, may involved dyan yung batibat. Batibat? Batibat yung tawag talaga. Hindi yung palabas dati ni na Kuya Boji tsaka ni na Pong Pagong tsaka ni na Kiko Mati yung batibot yun. Batibat, parang siya, isang wait lang baka walang body shaming to tsaka walang racism to, pero ganito talaga yung tsura ng batibat. Siya, isang matabang babae na maitim. Oo, tapos kasi baka mamaya bigla sabi nila, hala, na naman, body shaming. Uupuan ka niya sa dibdib, kaya yung mga nakaka-experience ng sleep paralysis is nahihirapang huminga. Kasi sobrang bigat talaga sa pakiramdam. Batibat. Tapos parang naisip ko kung dahil sa batibat yan, merong isang way para hindi ka ma-sleep paralysis na gagawin mo bago matulog. Magbatibot. I mean manood ng batibot. Kasi pambatang palabas yun Hindi. Di ba? Para Hindi. Ano? Andun din sa word na yun ang sagot. Oh, yun nga. Actually, yung term na yun, medyo nagkaroon ng mali siya yung dati, yung yung batibot. Sino ba mga nakaabot sa inyo ng batibot? Naabotan nyo ba batibot? Hindi, 2005 na ako pinanganak talaga. Ako rin SpongeBob SquarePants na yung parang 2000 na 2000 na ako pinanganak Charot lang. Grabe naman. Pero sa totoo, naabotan nyo? Hindi mo naabotan? Ako hindi talaga. Ha? Ako hindi na rin. Hindi. Ako feeling ko naabutan ko. 90s yun? Oo. Hindi ko siya na... Ha? Ako ito, hindi na ako may... Ako naabutan ko. Naabutan ko batibot. Talaga. Ako naabutan ko pero hindi ko pinapanood. Bakit? Kasi ang Batibot Channel 7 Ang kalaban... Hindi kasi ako nanonood sa 7, Paps. Alam ko na kung ano pinapanood mo sa Channel 2 at iba pa. Hindi din. Once upon a time. Mas pinanood ko pa yun. Once upon a time. Kasi ang magkalaban dati, Batibot at saka at iba pa. Ano ba yung at iba pa? Hindi ako familiar doon sa iba pa. Siya yung katumbas nung Batibot sa Channel 2. May mga puppet din sila, may mga ABC songs din sila. Bago pa naglabasan yung mga Hiraya Manawari, Matinik.
Pinapanood sineskwela. ko kasi dati Sesame Street eh. Yan, actually, naabutan ko rin ang Sesame Street na English sa Channel 7. Meron? Oo, kasi dati ang GMA 7, karamihan ng mga show sa GMA 7 dati is English. Weh. Nung Rainbow pa yun Nung Parang ako Rainbow pa. naalala ko sa RPN ako nanonood. Hindi, pinalabas din ang Sesame Pero Street. tama ba ako sa RPN ng Sesame Street? Siguro yung mga una. Kaso kasi Alam mo naman dati, ang silbi lang ng RPN is tinginan lang ng oras. Wala, hindi na ako familiar dyan. Hindi ako oras sa familiar. baba. Sorry. Ano kasi ang context kasi nito, Miss Bro, RPN lang ata ang channel na May orasan. may orasan. Ano orasan? Sa baba, May may digital. naka-display na oras sa baba. Kaya dati, gawain dati, parang pag gustong tumingin ng oras, tapos tinatamad na halugugin pa yung wall clock or walang Lilipat mo na wristwatch. lang. Oo, ililipat na Lipat mo doon. parang, anong oras na kaya? Lilipat lang sa channel na yung saglit. Uy, 11:30 na, tas ibabalik sa dating. Ibabalik dun sa may kusaan man nanonood. Nakakatawa yan. Yung mga moments na yan. Grabe. Nakakatawa at nakakamiss din. Kasi parang walang problema nung time na yun eh, no? Gusto mo bang bumalik sa dati? Pero nabalik ka sa Stone Age. Naging Neanderthal. Anyways, balik na nga tayo sa may panaginip. Ano pa bang alam mo, Miss Bru, na yung panaginip na may meaning? Ako kasi, before, parang may alam ako about sa ahas. Pag napanaginipan mo yung ahas, parang masamang pangitain siya. Anong ibig sabihin? Kunwari, may nakita kang May ahas. aahas sa'yo. Ganun ba? Oo. Hindi, pwede ganun. Marami siyang meaning eh. Up to the point na meron siyang exemption. Na kapag napanaginipan mo yung ahas pero nakahugis 8 siya, maganda yun. Infinity? Oo. Minsan, may mga ganun kasing instance eh. Yung parang medyo siya infinity sign. Okay yun. Hindi siya considered as malas or may something na trahedya. Pero kung ahas lang yung mapanaginipan mo, yun, may may ibang meaning yun. Pati nga yung mga pag nakita mo na nalulunod ka, may meaning din yun. Pati yung nagta-travel ka by sea, rin yun, parang bad omen din yun sa panaginip. Paano kapag kasi tungkol sa ahas yan, di ba? Parang meron akong alam na parang hindi ko maalala kung ano ibig sabihin, pero kilala yun sa mythology yung ahas na nakakagat sa sariling buntot. Yung Ouroboros tawag nila dyan eh. Narinig ko lang yan dahil sa RE ko ba narinig yan? Yung Ouroboros. Pero may ibig sabihin yan, hindi ko maalala kung ano eh. Pero yung sayo pag naka-8, swerte. Pero paano pag-ahas lang talaga? Ano yan? Marami siyang interpretation. Pwedeng may... Kung anong ginagawa siguro ng ahas kasi. Pwedeng may sakuna, Iba-iba. or pwedeng may malas, or pwedeng may death. Parang ganyan. Kasi parang hindi ko alam kasi baka dahil nga na-incorporate yung serpent sa Bible as the devil, kaya parang pinaniniwalaan din na kapag nakita mo yung ahas sa panaginip is bad omen siya or bad sign. Ako, Paps, meron akong panaginip dati na ilang beses ko nang napapanaginipan na merong ibig sabihin pero hindi naman nangyari kung ano ibig sabihin niya. Madaming beses ako nananaginip na natatanggal yung ngipin ko. Or, yung parang alam mo yun, parang nadudurog. Siya. Ang meaning daw kasi niyan parang may masamang mangyayari or may mamamatay na Ayun nga. close sa'yo. Parang sinasabi lagi, yun yung nabasa ko before na may mamamatay daw na close sa akin. Pero wala naman noong mga time na yun. Wala. So parang ano kaya ibig sabihin nun? Magtutubrush na ako. Magpa-veneers. Magpa-veneers. Kasi nahulog na yung ngipin eh. Alam mo rin pala yan? Actually kasi sa mga panaginip natin, kaya lang naman siya pumapasok sa utak natin pagkatulog natin. Ito yung parang huling memory na or nangyari sa atin or na-experience natin tapos naaalala lang nung utak. Kaya Parang ko-convert siya into Dreams. Parang yung... Hindi. Hindi, in-explain mo rin yan di ba? Na parang yun yung natatala mo. Kala ko yung panaginip ko. Hindi, hindi ko na babanggitin yun. May kwento sa amin dati na ganyan. Yung, naalala mo, Paps, yung last episode, yung kwento na may kinuwento ako na meron kami naging kapitbahay na manggagamot. Yung nagtatawa sa itlog. Meron siyang kinuwento sa amin dati na nangyari din daw sa kanya yan. Siya mismo rin naka-experience, Paps. Yung napanaginipan niya na nahulog yung ngipin niya. Ang alam sa atin kasi sa pamahiin sa mga Pinoy,
ang sabing pangontra daw dyan, ikakagat mo sa kahoy. Yes, Eh di Diba? natanggal din yung ngipin mo dahil Oo nga parang nagkatotoo din eh. Pero sa kanya, ang ginawa niya, Paps, nung napanaginipan niya yon, lumabas siya doon sa bahay nila sa probinsya. Tapos ikinagat niya sa puno ng bayabas. natanggal ngipin niya. Hindi. Ang nangyari, after ilang weeks, yung puno ng bayabas yung namatay. Huh? Oh. Pero yung puno na yun, maayos yun, walang Kaya may chemical yung masigla. kagat niya. pagkagat May ano na. May bacteria. May bacteria ano kaya ano. Pero 'di ba, syempre parang pagka ganun, Mapapaisip parang ka eh. oo, lalo tuloy ano yung pinaka-explanation mo doon? Lalo tuloy yung pamahiin na pinapaniwalaan lalong Parang lumakas yung oo, kasi lalakas yung belief mo. nagkaroon ng ano something nagkaroon ng phenomena na parang ay oo, totoo nga pala yun. Kasi naiwasan ko yung pagkamatay ng Nalipat dun sa nalipat dun sa may puno ng bayabas kasi kinagat ko. Pero ano to, documented na nangyari o kwento-kwento lang? Kwento niya. Siya nagkwento sa amin. Siya nagkwento sa amin. karanasan niya. Experience niya. Kasi nga di ba manggagamot siya. Parang Ano siya, manggagamot? Okay. so may alam talaga siya tungkol dun sa mga yun. Kasi ano siya. Oo, marami siya na. Kasi kapitbahay namin yun na discuss kasi namin nung last episode yung about dun sa mga kulam-kulam na naman. Tapos naalala ko na parang nagkaroon nga rin pala kami ng kapitbahay na manggagamot siya. Tapos parang may naikwento siyang something na meron daw siya dating nakaaway na babae na na pinaglakad niya ng kubo-tubad. True lang yun true. Pero anong ginawa sa kanya kaya niya ginawa yun? Nakalimutan ko na, Paps. Pero away yan. Oo. Alam mo kasi, Paps, itong mga kwento na na-share ko sa inyo, mga kwentuhang matatanda to na naririnig ko dahil sumisingit ako sa usapan. Siyempre, alam mo yung bata ka, na curious ka. Oo. Na nakikiusyoso din ako. Basta, karamihan ng mga, kwentong, kasi bata pa lang kasi ako, sobrang hilig ko na talaga sa mga kwentong Misteryoso. nakakatakot, ganyan. Curious ka dun sa kung ano yung topic. Kaya pag kunwari, dati di ba wala pa naman social media, Wala. uso yung tumpukan eh. Di ba ang kwentuhan? Pag napupunta na sila sa mga horror or something na kakaiba, kahit bawal talaga dati na sumingit yung mga bata, pupunta talaga ako, Paps, nakikinig ako. Tapos, pagkatapos nun, titignan ko na yung oras sa RPN na yun. Babalik talaga dun sa oras. Baka anime na sa Wait lang, tingnan ko. Ilang oras ba sila Dragon nagkukwentuhan? Balls na. Tawag po doon callback. May babalik sa topic no? Yun. May nakwento kasi yung isang follower ko. Sa isang video ko, nag-comment lang siya. Doon ko kinuha yung story niya. So, mag-BFF sila. Dalawang lalaki to. Na nagkukwentuhan sila about the Friday the 13th. Friday the 13th kasi nung time na yon. Tapos nasa shop sila. And that time, pinagkukwentuhan nila yung mga kamalasan na pwedeng mangyari. Di ba kasi usong-uso yun pag Friday the 13th may mga magandang, hindi daw magandang mangyayari. Yan. Pero nung kinagabihan na nung umuwi na yung BFF niya, hindi daw to naka-helmet. Okay. So, dahil hindi siya naka-helmet, binalaan niya yung friend niya na mag-ingat kasi nga Friday the 13th. Yan. Pero ang hindi niya alam, that time, huling usap na pala nila yun nung BFF niya. So, pare silang lalaki. And then, ang nangyari dito is, nung nasa burol na, So namatay? Yes, oo, namatay. Nadali talaga. Na na aksidente sa motor. Nung naburol na, after nung lamay, pagpunta niya, hindi siya nakapagpagpag kasi sobrang pagod Tapos madami siyang iniisip. Pag uwi niya ng bahay nila, sobra daw yung alulong ng aso nila na nakatingin sa isang direction which is dun sa likuran niya. So doon na siya kinabahan na ang iniisip niya is baka hinatid siya nung BFF niya kasi hindi siya nakapagpagpag Oo. Pero dahil nga sa sobrang pagod niya, hindi siya nakapagpagpag, diretso na siya sa pahinga, diretso sa tulog. Ngayon, nung pagdiretso niya sa tulog na yun, doon na siya pinasukan ng mga bangungot. Ang nangyari, doon, ang napanaginipan niya is yung BFF niya mismo, na duguan. Tapos? Nasa loob ng freezer to, tapos nakasuot ng barong. Freezer? Ang weird nun Hindi, alam mo naman ang sleep paralysis, di ba, Paps? Lagi natin nababanggit yun na lagi talaga siyang weird. Yes.
Tapos, Sa sobrang takot niya, nahimatay na lang daw siya mismo dun sa panaginip niya. At Tapos nagising na siya? Oo, hindi niya na lang daw alam paano siya nagising or ano, basta nagising na lang siya. Ang ano ko dito, habang binabasa ko, ang analysis ko is more on guilty siya, or yung tinatawag na survivor's guilt. Oo. Kasi di ba binalaan mo yung BFF mo tungkol dun sa may guilt. possible na mangyari. Pero nangyari pa rin, tapos ikaw lang yung Masama yun kasi Natira. sinabihan mo eh. yes, yun. oo, May yun guilty nga. ka talaga eh. Mm-mm. Correct. So, may ganun din palang, anong tawag doon? Yung parang guilt mo pagka, May ganun ba? May ganun ba? Hindi, yung parang nabanggit niya na survivor's guilt. Survivor's guilt. Parang kunwari, sabihin na natin may isang catastrophe or may isang parang ikaw lang yung nabuhay sa isang plane crash. May ganun ba Oo, talagang feeling? merong ganun talaga, Paps. Yung nag-exist parang talaga yan. halimbawa, let's say lang na example, Titanic. Sumakay ka ng Titanic, may mga kaibigan kang kasama, lumubog yung Titanic, ikaw lang yung natira. Yes, Okay. Buhay. oo. Parang meron kang guilt na mararamdaman na Nararamdaman bakit ko talaga. ako lang yung nakasurvive? Bakit sila hindi? Tapos mahaluan pa ng trauma yan, no? Oh, Yes. Yung trauma sa kasama rin. nangyari, no? Pero bakit nga- trauma? Oh, true. Pero bakit nga ba ina-incorporate ang Friday the 13th na malas, 'di ba? Ito based to sa stock knowledge ko Hindi ko to nakita niyo ba ako umawak ng cellphone? 'Di ba? Ito stock knowledge lang talaga to. Hindi ko to alam. Hindi ko to ni-research. Matagal ko na tong alam. Oh, sige. Inawa ako ba yung cellphone ko para mag-research? Hindi, 'di ba? Ang kasi Hindi kasi, marami siyang pinagbabasihan, Paps, na marami siyang basis. For example na lang, sa biblical. Alam mo yun ha? Alam mo yan. Alam ko to talaga. Hindi ko to ginugol. Sa biblical kasi, di ba, ang paniniwala, Friday daw namatay si Jesus. Yes. Di ba? Tapos sa may Last Supper, kinukonsider yun na malas kasi 13 katao sila dun. Tapos may isa pa nag-traidor. Kasi 12 disciples plus si Jesus. 'Di ba? So 13 sila tapos ang nag-traidor si Judas Iscariot, 'di ba? So ayun, parang kung pagdidikitin, Friday tapos 13, malas talaga. Tapos Paps, parang naisip ko sasabihin mo, mentalist ako eh. Sa Norse mythology ba? Correct. Paano mo nalaman? Oo, hindi. Sabi kasi mentalist ako. Kasi sa Norse mythology, si Loki, yung parang rin siya. Ika-13th daw nag-guest doon sa parang isang dinner na na nabanggit na limot ko na kasi stock knowledge lang talaga to eh. Limot ko na siya. Basta ganun, marami siyang pinagbabasihan. Pero ito nga, ayun nga, babanggitin ko na naman sa mga bagong content creator dyan. Talagang si Jesus ang gawin yung inspiration. Kasi kahit 12 lang yung followers niya, but still. Oo nga, Yes. no? Di ba? 12 followers. Malawak ang network. Oo, di ba? Di ba? 12 lang ang followers niya. Pero ngayon, tinan mo, million na. Oo, di ba? Nag-umpisa lang sa 12. At saka partida, dun sa 12 na yun, may isa pang Oo. chuchu. May isa pang, May isang marites. Oo, may isa pang Paps na umibilay sa kanya. May isang umibilay sa Isang kanya. basher. May isa pa siyang basher dun sa may 12 na yun. Dahil sa ba't ng monetization. Monetization. Yung 30 pieces ng Gold. Gold yun, di ba? Gold ba? silver. Silver pala. Uy, Oro, plata. Tama. Speaking, naalala ko pala. Yes. Di ba Naalala ko din. Naalala ko pala, galing doon sa may silver, di ba? Di ba may paniniwala din tayo na yung sa may hagdan nga. Ano nga ba yun? Oro plata mata na kapag natapat daw yung huling baitang nung hagdanan nyo sa mata is malas daw. May movie yan dati, di ba? Yes. Napanood mo ba? Hindi ko napanood. Pero yung trailer niyan, lumalabas sa TV. So, ginawa ko doon dati, nung bata ako, na binibilang ko. Kasi hindi ko alam kung based daw talaga yun doon sa steps eh. Ano bang Last meron? steps. Kasi ang alam ko lang, yung paniniwala na kailangan nga, pag gagawa daw kayo ng hagdan ng bahay, hindi mo siya itatapat sa mata. Dapat oro tsaka plata. Oo, oro or plata. Kasi ang oro is gold, plata is silver, mata is bronze. So, hindi mo daw siya dapat itatapat sa bronze. Ano daw ba yung mga posibleng mangyari pagka mata? Actually kasi ang utak natin, di ba? More on architectural and biology safety lang naman talaga yung behind that mystery. No? Ito na yung parang pinaka-explanation Yes. about doon sa paniniwala sa oro, plata, mata. Ano daw? Kasi sa pag-aaral ng ergonomics, yung utak kasi natin, may natural rhythm yan. So, yung muscle memory kung tawagin.
sobrang pamilyar nung utak natin sa mga steps or sa mga baitang nung hagdan. Ngayon kapag ka nagkamali ng kalkulasyon yan, doon na parang pumapasok yung mga disgrasya. Kaya nila nasasabi na magkakaroon ng hindi maganda doon sa nakatira na pamilya doon, sa bahay na yun. Kaya pala minsan na-experience ko rin yung Paps yung di ba nabanggit na nga yung muscle memory. Minsan na-experience ko na kapag hindi maganda yung gawa ng hagdan, yung sabi na nating uneven yung mga steps, may ang laki talaga ng chance na napapatid ako. Yes. Kasi nga siguro baka sanay na yung paa ko sa normal na steppings ng hagdan. Alam niya na kung gaano lang kataas. Kaya minsan kapag medyo makapal, natatama yung yung dulo nung sapatos ko. Kaya tama nga naman. Delikado nga siya kasi may chance sa'yo na pwede kang matumba. Yes. Nalaman ko yung Paps kasi parang dati meron sa aming footbridge doon sa boundary ng Pasig tsaka Cainta. Kakaiba Paps yung steps niya, ang nipis. Ang halimbawa, tama yung taas. Pero yung kada apakan mo ang nipis. Ay, hindi kasya yung paa. Kasya naman pero mas maliit kasi normally dapat hindi sakto eh. Dapat mahaba, may mas space malaki. pa. Oo. Doon Paps, ang nipis na parang hindi naman kalahati ng paa pero more than kalahati ng paa yung. Tapos nung time na yun, sinearch ko kung meron bang optimal na measurement. Yun pala, meron daw talagang measurement Dapat. na magiging comfortable sa paa pag akyat. Kaya minsan may mga hagdan na parang ang hirap naman umakyat dito. Dahil nga doon, baka hindi finalo yung standard na measurement May para sa sinusundan hagdan. talaga sila. Sa architectural, Gets. sinusundan Pero nila yun. naisip ko ang hirap nga parang kung maglalakad na maglalakad ka na parang penguin. Para lang magkasya yung paa mo, isa igigilid. Sobrang liit. Nakagano yung nakagano yung paa mo. Ito yung hindi happy fit kahit mukha kang penguin kasi nakagano yung paa mo eh. Tawag sa ganyan pag ganyan pa. Piki. Mali nga talaga yung measurement piki. Oo nga correct. Pero hindi lang yung paniniwala dyan, hindi lang sa may hagdan pati sa elevator. Tsaka sa mga floor pala ng building, sorry. Yes. Di ba walang 13th floor ng mga 13, building? Pero Paps, alam ko meron pa. Hindi ko maalala. Pero meron talagang, aside from 13, meron pang isang number na, hindi ko alam kung sa elevator to o sa kung saan man. Ay, naalala ko yan, number 4 sa Chinese. Ano yung elevator din yan? Hindi. Ang pagkakaalam ko naman sa mga parking lot. Alam mo yung mga parking lot na may mga slot, tapos may mga number, parang 1, 2, 3, 4. Hindi nila nilalagyan ng 4. Kasi ang pagkakatanda ko, yung 4 sa Chinese is katunog din ng death na word sa Chinese. So, hindi nila nilalagyan yung 4. Kaya ba 4chan? Hindi ko, ha? Kaya ba 4chan ang tawag sa 4chan kasi may death? Hindi ko alam. Kasi di ba kilala ang 4chan sa mga shady na Actually, oo. Kasi ang 4chan naman parang, yan yung Reddit before. Para sa mga hindi familiar kasi hindi nyo na naabutan. 4chan pero may 4chan pa ba ngayon? Hindi ko alam. 4chan para siyang forum din na para siyang Reddit pero dati tsaka unregulated siya. Sobrang halos lahat ng black market na mga transaction doon sa 4chan nang nangyayari. Correct. Pero nakakita ka na ng building na nakaakyat ka na ba ng building na walang 13th floor? Kadalasan kasi hanggang 10, 11, 12 ganyan. Wala na talagang 13. Hindi, yung lalagpas siya, kunwari sabihin na nating building siya na hanggang kunwari 30th floor ganyan, sa parang ganyan. Makati. Tapos Actually meron. Pero yung pang 13th na yun, bakante. pero wala ang pindutan sa elevator. Wala Hindi pindutan. talaga nila nilalagay. So ibig sabihin may 13th floor talaga pero nilalampasan Vacant. lang? Oo, nilalampasan. Vacant siya. Sa amin, Paps, meron talagang kasi nag-work ako dati dito sa may Bridgetown. So, yung building kung saan ako nag-work is pagmamayari ni Gokong Wei kasi Robinson Robinson Corporation yun. Chinese ba si? Chinese siya. May 13th floor naman actually, pero hindi na siya tinatawag na 13th floor. 14th na siya. Kumbaga after ng 12, 14th na. So siniskip lang sa numbering. Oo, sa numbering. Pero kung Structurally. Pag binilang mo, pang 13 na talaga siya. Pero wala yung sinasabi mo na may bakanting lote. Wala. Siyempre, sayang ang business. Sayang ang kita. Correct. Yung iba kasi ginagawang parking. Yung Or basta vacant siya. Walang P4 Stock, pero may ganun, 13. stock. Yun nga lang.
May ano talaga, may something talaga sa number na ano na 13. Sa amin din, Paps, walang 13th floor. Kasi 4 lang yung floor ng bahay namin. Pero 4 naman. 4. Lagot Pero ka. hindi naman siya parking. Correct. At hindi kayo Chinese. Pero parang may kasabihan ka na buo dyan sa utak mo. Saan? Tungkol sa 13th floor. Hindi, doon yun sa ano. Sa may tenga yun. Asa tayo nga ba yun? Hindi, may nabanggit ka kanina nung hindi pa Hindi, may nabanggit. Di bali nang may 30. Di bali Di nang na ba? Ay, oo, tama. Oo, naalala ko na hindi na di bali ng walang 13th floor basta may 13 month. Yan, correct. Kaso kami, wala kaming 13th month. Kaya guys, Wala eh. kung meron kayong way para matulungan kami sa finances namin, pwede kayong mag-send ng super chat sa amin sa YouTube at pwede rin kayong mag-subscribe. At kung gusto nyo lang diretsuhin, Ayun na nga, message nyo lang kami. Rektahin nyo na. gagamitin namin yung mga funds na makuha namin sa mga future projects. At syempre, kapag may mga guest kami, padulas. Oo, correct. Tapos, ayun na nga, kanina nung di pa tayo nagre-record, may nabanggit si Miss Bru about sa may yung... Missing stair Oo, yun. Ano yun? Missing stair syndrome. syndrome. Ano Ano nga ba ba ulit missing yan? stair syndrome? Ano nga ba ulit May yan? connection kasi yun dun sa Ora Plata Mata. Di ba nabanggit ko kanina na may rhythm yung utak natin. So, may built-in map kasi yan. So, kahit nakapikit ka, kabisado mo yung, kunyari yung bahay mo. Kahit nakapikit ka, kabisado mo yan. Lalo na sa hagdan. Kapag ka nagkaroon kasi ng miscalculation yung utak natin, yung vestibular system natin, yung balanse sa tenga. Pag nagulo yun, doon ka makakaramdam ng alert galing sa utak mo na para kang nahulog. Sa Mawawala maling yung hagdan. balanse mo. Nahulog Sa maling hagdan. Yan. Okay lang, kaysa sa maling tao. Yun! Ang pinakamaganda doon. Ayan, parang bigla akong nakarelate dyan sa may tinutukoy mo. Yan pala yung alam mo yung akala ko meron pa. Tapos Yes. wala na pala. Yes, yun mismo yun. Oo, yun pala yun. Akala mo meron pa pero wala Wala na pala. Yun na nga, nahulog sa maling hagdan. Anong tawag dyan? Missing stair syndrome. Missing stair syndrome. Pero yun nga, Yung nabanggit. sa'yo, missing. Missing. Missing person. Missing you. Ano yun yung about dun sa may Vestibular system, yung balanse ng tenga. Tapos kaya pala may nalaman din ako na bawal yung, hindi pwedeng yung isang tenga mo na may defect kasi mawawalan ka ng balance. Feeling ko, yung mga tao na nagkakaroon ng vertigo, nandito yung problema. Sa tenga. Doon nga sa may kasi vestibular. sabi nga nila, balance talaga yung sa loob Pang-balance kasi siya. Sa vertigo. Grabe biruin mo parang akala mo yun lang yung silbi ng tenga sa... Akala mo, kaya ka merong tenga para pandinig lang. Pero yun pala, sa loob niya, meron pang other na function. Kaya siya dalawa. Kaya yung tenga, di ba? Kapag nagsasalita ka, may voice, di ba? Papasok dito. Kaya nandito si Coach Leia sa loob. At kagaya nga ng kung bakit dalawang tenga, ang Bakit? reason is para matuto tayo na makinig both sides. Yan. Kaya sa mga tao dyan, hindi pwedeng isang side lang yung pinapakinggan mo. Kasi dalawa nga yung tenga mo Kailangan pakikinggan mo rin yung kabilaan. Nice. Bagong kaalaman mula kay Tito James. Yun. At i-apply nyo yan lagi. Huwag yung may narinig lang kayo dito na isa, mag-a-assume na kayo or magja-judge. Gamitin nyo rin yung isang tenga nyo. Syempre. Meron pa yan. Ano? Kasi kaya yan dalawa, pagka pinapagalitan ka daw, para may lusutan. Oo, yun nga. Yun nga. Ito, iba naman to. Hindi naman to pag ganun. Dito pasok, dito labas. Multiple entry pala yan. Saka multiple exit. Correct. Meron pa ba tayong mga topic na Ano pa ba? Hindi, alam ko meron ka dyan. Ay, hindi, kanina. Parang, Actually, ito, naniniwala ba kayo na bawal matulog ng basa yung buhok? Nung bata ako, kasi ginamit sa akin panakot dati. Yes, oo. Pero Panakot ngayon, talaga siya. hindi. Minsan kasi, pag pagod ako, naliligo ako. Tapos, ang sarap matulog kapag Pag fresh ka ng- na. Oo. Kakatapos ang sabi sa akin daw, ang sabi sa akin, Pagbatibot. oo, ang sabi sa akin na daw, mababaliw. Oo. Tsaka, Mabubulag, mababaliw. Mabubulag sa akin din sabi. May ano ba dyan? May... Sa bagay, kapag nabulag ka, mababaliw ka eh. Oh. Tama, oo. Pag di Kasi mo wala na kang siya nakikita nakikita. eh. Yun! Pero may ano ba dyan? May explanation about sa basang buhok na natutulog?
More on ano kasi siya fungal infection, pwede ka magkaroon. Kasi imaginein mo to, pag basa yung buhok mo, tapos humiga ka dun sa kama mo or sa unan mo, ang mabubuo niyan dun sa unan mo is moist. So kapag ka may moist, makakabuo ng amag yan or fungi. So may possibility talaga na magkaroon ka ng fungal infection. Kaya lang naman inuugnay dun sa mababaliw ka. Ang hindi lang kasi na-explain sa atin ng matatanda kung bakit. Kasi connected talaga yun. May dahilan. Mababaliw ka kasi pagka basa or malamig yung anit mo dahil sa basang buhok mo. Tapos tinulog mo yung katawan mo. Yung ugat sa utak natin is sisikip. At kapag sumikip yan, magkakaroon ka ng matinding migraine. At yung matinding migraine na yun yung nararanasan mo na para kang mababaliw. Sa maling tao? Oo nga pala. Hindi nga pala tayo. Oo, tama. Migraine. Ano ang mga sintomas ng migraine? Nahihi. Hilo? Nalilito? Asan ba ako sa'yo? Naalala ko yan, nabanggit ko lang, hindi masyado yung parang, sa ano yun sa bar, parang may nag-request ng ano, pero ang spell niya migraine. Oo. Di ba uso sa mga bar yung yung re-request kayo susulat mo. Sa tissue. Oo, sa tissue. Tapos nagtataka yung parang pinicturean tapos pinost sa Facebook. Nagtataka siya kung ano daw yung kanta na Mind Green. Parang parang akala mo green-minded na pinagbaliktad pero ang pagkakaspell kasi Mind Green. Yung pala migraine. Ano alam nyo na na hack sa migraine? Meron kasi naalala ko to, Paps, parang siya, parang napanood ko siya sa TikTok na siya isa siyang klase ng Dr. Pops pero siya, hindi siya into medicine. Tapos ngayon parang pinipigilan siya. Bakit? Ang kwento kasi nga malulugi yung pharmaceutical sa kanya sa sinasabi dahil sa niya. mga methods niya. Oo, sa mga methods niya. Ang sabi niya kasi, Pops, ang nagiging cause daw ng migraine o pagsakit ng ulo is kulang ka lang ng electrolytes. So ang sabi nila, ang pinakamadaling way lang daw dyan pag sumasakit ulo mo, kumain kang asin. Asin? True. As in? True. As in. Para mabilis na makabawi ng para mabilis mabawi yung electrolytes na kulang sa katawan mo. Shit, di pwede sa kanya pa. Bakit? Pag nagasin ako, diretso kidney Ay, issue. Hindi nga masakit ulo mo, yung bato mo naman, tsaka yung gallstone mo, grabe yan naman. Pero yun nga, tapos ang sinasabi, basta sinisiraan yung doktor na yun na babae na wag daw paniwalaan kasi yun nga nagtuturo siya ng isang method na hindi marami pa to marami pa siyang method. Nagtuturo siya ng isang method na ikakalugi ng mga pharmaceutical companies. Isa pa yung Pops na na maraming may ganyan. Pero may pala regarding migraine, meron akong nakita na nagpapabutas sila ng somewhere sa tenga nila para maiwasan yung migraine. Hindi ko alam kung tenga o sa ilong. Feeling ko tenga. Kapag meron silang butas doon, parang naiiwasan daw nila yung migraine. Pwede nyo i-correct hindi ko maalala, pero related siya sa piercing. Na kapag meron silang butas doon, parang nawawala yung parang naiiwasan daw yung migraine. Parang gusto ko i-search pero wag na lang. Ikaw, Miss Bro, anong life hack mo sa migraine na alam? Ganun yung katulad sa'yo, yung sa asin. Kasi ako ginagawa ko din yun. Ay, talaga? Effective naman sa'yo? Oo, effective. So, tama nga talaga pala yung effective. doktor. Ikakalugi nga pala talaga to ng mga Totoo siya, ng mga Advil, Tylenol. Yes, Kasi sa US to na sa US to na doktor. Kaya pala siya, sinisiraan siya tsaka pinipigilan. Ayun, Paps, tama pala. Ang tawag doon sa piercing na yun, Dayth piercing. Dito sa innermost cartilage ng tenga. Pag pinapano nila, parang namimimic daw niya yung acupuncture tapos nagsistimulate ng vagus nerve Wow. to relieve headache. Grabe yun Piercing talaga. Or ito. siguro pag kinurot mong ganun, pwede rin siguro. Pwede naman, no? Pero malayong part ng tenga. Ito. So, hindi lang balance, pati headache. Kaya nga no? Pwede pala. Pero connected naman kasi, di ba? Malapit kasi sa utak. Grabe, no? Ano pa bang mga nag-iisip pa ako ng mga pamahiin ng Siguro related na lang din doon. Naniniwala kayo sa usog? Ay, nako, ilang beses namin parang napag-usapan. Ay, nakakatawa. Sige. Ay, sige. Grabe Yan yung muna. mga- Sige, go. Di ba,
Ang sabi kasi ng matatanda, kapag ka yung nilapitan ka ng taong gutom, lalo sa mga bata, yun, parang magkakasakit yung bata, magsusuka yung bata. Tapos hindi titigil yung sakit na yun hanggat hindi ka nalalawayan ng taong yun. Ngayon, ang paliwanag lang din naman kasi ng medical dyan is, isipin mo to, di ba ang mga baby, ang mga bata, mahina ang immune system niyan. Ngayon, kapag nilapitan niya ng tao na may bacteria or may mikrobyo na dala-dala, natitrigger yung nervous system sa bacterial transfer. Kaya siya nagkakasakit. Kaya nagkakasakit yung mga bata. So mas meron silang mas prone sila sa hawa. Oo. Ganun lang siya. Kumbaga, kung titignan sa science, mas prone nga naman ang bata since yung immune system nila is mahina pa. Pero may nabasa naman ako about dyan na kaya daw mas prone yung bata sa usog is kasi yung parang, alam mo yung barrier ng energy. Hindi sa pa paranormal. Paranormal na to. Kumbaga yung bata, yung parang energy barrier niya against usog is mahina pa dahil bata. Pero ito malala, nakakatawa. Nung nakaraan, di ba, napag-usapan natin last episode yung tapik-tapik. Yes, oo. Nung nakaraan, pumunta kami ng Baguio, nagbagyo kami. Nasa kami first stop over sa Pampanga kami. Di nagbabaan kami. Nag-usap-usap kami sa labas parang dyan siya dito ako. Tapos may kasama pa kami ibang community. Usap-usap na ganyan. Vape. Biglang may sumingit na lalaki na na nag-aalok ng mani. Ang weird kasi nung pagsingit niya kasi hindi niya lang kami basta inalok. Alam mo yung pumagitna pa siya. Sumingit siya pa ganun. Pero kasabay nung pagsingit niya, sinagi niya to. Sinagi niya. Parang binangga niya ng balikat. Tapos ano yung sabi mo sa akin? Sabi ko, Paps, grabe, aware na ako ngayon. Kasi, nung pagbangga sa akin, naisip ko kagad. Tapik. Baka natapik ako. Pero hindi naman, di ba? Kasi dapat tapik. Oo. Tapos sabi ko, asa na yung yung bumugo sa'yo? Sabi ko, hindi mo binalikan? Sabi ko na ganyan. Kasi, akala ko, tapik lang talaga dapat. Pero sabi niya, hindi. At binalikat mo din. Oo. Binalikat. Kasi sa mga kwento ko, kahit masagi ka lang ng ganyan, pwede, yun, parang gagana siya. Kaso ang problema, nung hinahanap na namin yung lalaki, nawala. Hindi namin siya makita. Na lang, parang, hindi naman totoo. Hindi naman yan, may di totoo. Tapos, pagdating namin ng Baguio, wala pa. Tapos pagdating namin, pumunta kami ng SM para bumili ng grocery. Ng grocery. Sumakit yung tiyan ko. Siyempre ako, yung logical na thinking ko is tinry ko munang isipin kung ano bang nangyari. Oo. Pero kasi ang weird doon, kung ano yung kinain ko buong araw, yun din yung kinain niya. So walang way para sumakit yung tiyan ko pero siya hindi. Considering na mas mahina yung tiyan niya sa akin. Makain akong basura Sabi ko, di ba? Yun yung inisip ko. Ano bang last na kinain mo, Paps? Di ba tinatanong kita? Sabi ko, hindi, Paps, lahat ng kinain ko. Yun din yung kinain mo. Ba't ako wala? Hindi ako tinablan. Dapat nga, yun nga, kasi mas mahina yung sikmura ko. Tapos, ayun, ano sabi mo? Sabi ko, hanap nyo na ako ng hanap muna ako CR Hindi ko kaya, parang mahamatay. Oo. Tapos, nung pagkatapos nun, di ba talaga, Tapos, pawis na pawis ako nun Tapos, ano na hinahanap mo nun? Erosiflora. Siguro nasi-CR ka lang? Hindi, talaga Na-CR talaga ako. Tapos uminom na pa, nag-Ersiflora pa ako. Tapos kung ano nung gamot pa ininom ko after. Pero ang lala, Paps. Pag CR ko nun, parang champagne showers. Oo, yun pa naman yung delikado. Yung madidehydrate ka kasi ang nilalabas ng pilit yung tubig na sa katawan. Oo. Pero buti pag inom ko naman ng gamot, nawala na siya. Ganyan yung yan din yung nangyari sa akin, Paps. Kaya nagkaroon na ako ng phobia sa tubig. Hindi naman phobia, kaya ako umiiwas talaga na uminom ng tubig sa mga, kunwari, kahit sabihin nating resto, hindi talaga uminom ng tubig dyan. Kahit service water, ganyan, mga... Lagi ka may baon? Hindi, bibili sa mineral. Okay. Bottled water. Kaya soft drinks. Safe nga ako sa tiyan, pero yung bato ko, hindi naman. Kasi nangyari sa akin yung Paps sa Mindoro. Pumunta ako sa Mindoro, di ba? Tapos ang nangyari, alam ko na hindi ako dapat uminom ng tubig. Kasi galing pero sa puso. Pero
ano ba to? Alam mo na mahina talaga yung Hindi pa, sikmura mo? hindi pa. Okay. Ay, hindi, medyo. Medyo. Pero wala pa akong grabbing experience. Alam ko na hindi ako dapat uminom kasi galing sa poso yung tubig eh. Wala silang mineral eh. So hindi ako uminom ng tubig. Ang problema, kumain ako ng pagkain doon na may sabaw. Galing din doon. Oo, yun. Pero dapat diba Yun pag pinakuluan, Yun nga Wala eh. na yung bacteria. Wala na eh. Pero dahil nga siguro baka sobrang hina ng tiyan ko, tumalab pa rin sa akin. May transfer pa. Oo, may ano pa rin. Naapektuhan pa rin ako. Grabe yun, Paps. As in talagang ano. Yun nga, umabot na sa point na tubig na talaga yung nilalabas ko. Tapos nanghihina na ako, Paps. Oo, Paps. Kaso, ang problema, yung pinakamalapit na ospital parang 2 hours away. Ouch. Oo, kasi talaga siya eh. Malayong part siya talaga ng Mindoro, Paps eh. Ayun, wala. Eto nakakatawa. Hindi ko alam kung baka na placebo lang ba ako. Kasi sinusupplyan ko yung katawan ko ng Gatorade eh. Pero parang, wala pa rin. Tumigil lang siya, Paps. May pinainom sa akin na herbal. Pait nga eh. Ano yun? Ano daw? Hindi ko alam kung ano yun. Eh, syempre, kasi nga, alam mo na, dahil nasa liblib siya na part, syempre, pag ang mga first aid nila doon, mga herbal pa rin. Sabagay. Wala namang gamot eh. Ang pait. Ang pait niya, pero okay naman ako. After kagad, mabilis. Grabe experience mo ha. Akala ko, pupunta ka ng Mindoro. Hindi ko alam, tatambay ka sa Inidoro. Yung pala yun, tama no? Mindoro X, Inidoro, check. Hindi ko alam, Paps, yung mga herbal, bakit? Ano ba yan? Ano lang? Ewan ko. Ako pa may mga nakakausap ako ng mga doktor. Ang sinasabi nila, hindi talaga sila naniniwala sa herbal. Pero ako, nag-work eh. Oo. Tsaka natural na way siya. Hindi ko alam kung sinasabi lang ba nila dahil siyempre kailangan business. Makabenta ng sa pharmaceutical side. Pero parang sa akin ito yung natural way na parang ginawa ng Diyos na yan, na parang correct. Kasi paano nakasurvive yun dati? Wala pa namang Watsons noon. Di ba? Wala pa namang Right Med. Di ba? Paano sila nakasurvive? Di ba? Wala pang mga laboratory ng gamot. Di ba? Ang alam ko na magagaling sa mga herbal na herbal way of Chinese. Chinese talaga. No? Pero ewan ko. Kaya sabi ng mga pharmaceutical company, yun nga, Chinese naman itong mga to. Wala. Dito tayo malulugi. Di ba? Sobra nga yun eh. May isa pa nga sa akin sa ko naman to, sa Boracay ko naman to na experience. Siya? Nagkaroon ako dun, Paps, ng non-stop na pigsa. Huh? Oo, sa Boracay. Teka lang, ano ba ang pigsa? Iba pa siya sa bulutong diba? Iba pa yan. May mata. Diba? Yun ang pigsa. Ako malas. Oo, may mata. Kaya pala. Kaya pala, dun, it makes sense now. Kaya pala, malas ka pag nagkapigsa. Bakit? May matay. Oro dapat. May oro yun. Oro. Ba't doon? Sa Mindoro. Sa Inidoro. Hindi naman ako sinuwerte. Minalas pa rin naman ako kahit may oro sa Inidoro tsaka sa Nasa Mindoro. dulo kasi oro, dapat sa una. Ayun nga pala, Tama. Anyways, ayun. Ano nangyari nun? Yung pigsa ko, Paps, grabe. Kasi Teka, saan yan sa Boracay. Alam mo yung after gumaling yung pigsa, di ba yan, para mga 1 week na gamutan. Tutubuan na naman isa pang gamot pigsa. na iniinom? Ano no? O ointment? Yung gamot? ko? Hindi, wala pa. Basta yung talaga, yung pinapagaling ko lang ng Sa kilikili? Oo, sa kilikili. Tapos sakit nun. pag gumaling na siya, May tutubo na naman. Kasi nawawala. Hindi, medyo kabilaan, ganun. Pero ang pinakamalala, Paps, yung hindi pa siya gumagaling, may tumubo na naman na isa pa. Di ba? May pigsa na. Hindi pa siya gumagaling, pumigsa na naman yung isa. Parang pimple kasi yun. So parang tigidig, tumatalon-talon. Oo, di ba? Ganun nga. Kaya pala tumatalon kasi tigidig eh. Yeah, tigdig. Anyways, ayun. Nag-ano na ako, Paps. Parang, Nag-inception yung pigsa mo. Kaya nga eh. Yun, pigsa within na pigsa. Pa-check up na ako. Nagpareseta na ako. Kasi ang amoxicillin kasi hindi siya pwedeng over the counter, di ba? Dati, way back, naabutan ko pa siya na pwedeng over the counter. Naabuso kasi. Oo, naabuso kasi, di ba? At saka, delikado na rin siya kasi meron pala mga tao na allergic sa antibiotic. Yes, correct. Pwede may allergy.
Paps, siguro mga nag-asos ko noon, mga 1K, may higit sa gamutan. Sa gamutan. Inaalok pa nga ako ng minor surgery daw. Pero ayoko, sa takot ako iwan. Wala pa rin, Paps. Sobrang sakit ba nun? Kung sakit ang pigsa, di ka ba nagkakapigsa? Hindi ko alam kasi, Paps, kung yun eh. Masakit yun. Hindi ko alam kung dito parang nagkaroon ako. Oo, Hindi ko alam kung pigsa yun o pimple lang naman. Hindi, imagine mo pimple na malaki siya Mabukol siya, mabukol. na ultimo yung paligid niya ang sakit. Yung kahit ganunin mo, ang sakit. Tapos tipong lalagnatin ka pa. Ganun yung pigsa. Tapos, gamutan, Paps, natapos na yung gamot ng 2 weeks. Wala pa rin, Paps. Tapos, nalaman nung isa kong ka-work, sabi niya, ay, ano lang yan? Gumamela. Tsaka alugbati. Pinahid lang. Lumabas siya, tapos kumuha siya ng gumamela, tapos dinikdik, tapos nagpakulo din ng alugbati. Pinatong doon sa pigsa. Oo. Paps, yun na yung last na pigsa. Hindi na ulit lumabas. Hanggang yung ngayon. gumamela kasi may may bula. May di ba kasi ginagawa? Parang may sabon yun kaya parang panlinis. Hanggang ngayon, Paps, hindi pa ulit ako nagkakapigsa. Yun na yung last na pigsa ako na-experience. Hindi ko alam kung anong meron sa pinahid niya. Hindi ko alam kung anong meron doon. Pero sabi ko, grabe naman kung ano pa yung Sino herbal. nabigay sa'yo? Ha? Ka-work mo? Kawork ko sa sa Pokeran. Ko rin, Pokeran. I mean, kung saan nagpo-poker. Sa casino? Sa casino, Pokeran. Pokeran. Iba yung pagkakarinig ko, ha? Hindi ko siya nag-gets agad. Poker lang kasi nilalaro sa may casino. Anyways, yun. Grabe talaga ang herbal. Plot twist pala, Paps, no? Siya pala yung nag-ano sa'yo. Sinanggal niya lang. Pero Paps, nag-umpisa yung pigsa ako, di pa kami magkakilala eh. So, ganun katagal? Oo. Nung ka-board bait ko na yun. Tapos, nalaman niya na lang nung parang, paano niya nga ba nalaman? Lagi ako nakapamewa. Kasi iniiwasan mo Lagi ako madikit. Lagi ako nakaganyan, Paps, oh. Seryoso, kahit gumanon lang, masakit? Hindi, oo, Paps. Kahit nga, kunwari from ganyan, hindi ko ididikit, sakit na. Sabi nga, natawa nga ako dun sa isa na akala nila, sabi, itong, grabe yung yabang talaga ng taga Manila. Nakapamewang lagi. Di nila alam may pigsa ako. Kasi nakaganon ako lagi, oh. Alam mo yung parang angas, pero di nila alam may pigsa ako dito. Anyways, ayun na nga. Ano pa, ibang topic? Tayo, tungkol dun sa pigsa-pigsa, naniniwala kayo dun sa nuno sa punso na lang? Kasi di ba sabi ng matatanda, magkakaroon ka daw ng mga bukol-bukol. Oo. Or mamamaga yung daliri mo kapag ka ginalaw mo yung punso. Oo, iba pa yung paniniwala namin eh. Pagka inihian mo, Yes. lalaki yung Lalaki yung Ayaw nyo ba? Kaya hanggang ngayon, naghahanap ako eh. Hindi, yun nga reason eh. Oo. Ayoko, malaki na eh. Charot. No. Anyways, ayun. Anong Pero diba, imaginein mo, meron naman kasi talaga nakatira doon. Yun nga lang, hindi nuno. Anay. Oo, anay, termites, anay. yan. Pero minsan kasi, di ba, may ahas pa nga. May ahas pang nakatira doon. Ang kasi dito is, may connection naman talaga na pwedeng mamaga yung magkaroon ka ng mga bukol-bukol. Yun nga lang kasi more on environmental protection kasi to. Na kapag ka ginalaw mo yung punso na yon nang wala kang ibang protection sa katawan mo, pwedeng mayroong chemicals or bacteria dun sa punso na yun. Kasi di ba binubuo nila yun? Galing doon sa mga kahoy-kahoy kung saan man. Binubuo nila yun. So kapag nadikit ka doon at sensitive yung balat mo, possible talaga na magkaroon ka ng mga rashes, bukol-bukol. So ibig sabihin, siguro before nagkaroon muna ng incident na ganun, na parang may gumalaw tapos may nangyari sa kanya. Tapos napasa-pasa yung kwento. Oo. Imbis na dahil dun sa ginalaw niya, ang kwento na kumalat is, uy, ginalaw niya yung punso dun kaya siya ganyan. Yun na lang yung kwento. Hindi na nalaman kung bakit. Yes, oo. Hindi siya na detalye. Pero grabe yung gano'n, grabe yung nakakabilib yung kung papaano may isang incident tapos magagawa ng kwento tapos hanggang ngayon nandun pa rin yung yun pa rin yung paniniwala. Same lang din sa concept nga naalala ko lang din about sa herbal. Kasi nakakapagtaka eh. For example, yung kape, di ba?
Di ba yung kape? Sinong nakaisip na putsangin na yung coffee beans Coffee bean. i-roast, tapos ganitohin, tapos ganitohin, tapos tapos lagyan ng tubig. di ba? Sino? Yung kunwari, yung process ng paggawa ng pastry or na tinapay. Sino nakaisip na gagawin natin? Harina. Oo, yung harina, lalagyan natin ng tubig, tapos pag nabuo, papainitin natin, di ba? Parang, tuloy. Parang gusto ko nang maniwala na meron munang isang higher being na may mataas na ng intelligence. Na nagbigay ng idea lang. Oo, dito natin, no? Kaya siya Was an nabuo. idea. Oo. Kasi, yan. For example, meron tayong mga, alam na natin kung ano yung mga poisonous na mushroom at hindi. Yes. Di ba? Sinong nag-sacrifice? Na paano malalaman na poisonous yun? Na poisonous, Baka parang, may namatay muna. yun nga, di ba? Parang kawawa naman yung mga, kunwari, sabi natin mga sabi natin mga Neanderthal o kaya mga Homo sapien na, try ko nga to. Namatay. Okay, poisonous. Di ba? Lista, poisonous. Thank you for your service. Pero nabawasan na tayo ng isa. Try nyo naman yung iba. Tingnan natin kung ano ba siya. Goods ba siya for Diba? Tapos may nag-try na isa. Tapos nag-hallucinate. Okay, good. Okay, hindi siya poisonous. Pero Hindi may siya, epekto lang. Pero may siya. I-separate natin ng yan. Benta natin yan doon sa Galing din eh. Tapos Pops, meron pa nga yan. Sino nakaisip kaya nito? Kape, sabi mo, di ba? Merong isang klase ng kape na yung coffee luwak na coffee na pinapakain sa civet cat. Tapos, ida-digest niya. Tapos, pag tinain niya, kukunin yung beans. Tapos, yun yung i-ground nila. Tapos, yun na yung kape. Nasabi Yung nila, iba kape. daw yung lasa. Na sino nakaisip nun? Sige nga, pakain mo dyan. Tapos, pag tinaay, kunin mo. Tapos, gawin natin kape. Oo, no? Sino ba yung dating nagbablog na kumakain ng EAT? Si Boy Tapang. Yung isa pa, yung nauna, si Alieneo. Ah. Malamang alien din yung nagbigay ng info nun. Malay mo, alien din yung nagbigay ng info nun. Kaya kasi Alieneo, di ba? Doon siya sumigat, yung pagkain-kain ng EAT. Siguro, Kumain talaga siya? oo. Yun yung ginaya ni Boy Hindi pa Tapang. naman uso AI nun eh. Oo, totoo So, yun. totoo siya. At pa lang, walang AI. Oo nga eh. Totoo yun, Paps. Diyan sumikat si Alieneo. Tapos from doon, ginaya siya ni Boy Tapang. Sila yung dating magkalaban. Pero nauna talaga si Alieneo. Yun. Malay mo, dahil nga siya Alieneo, may mga roots siya ng pagiging isang alien. So, ayun, makes sense. Anyways, hindi nga. Kidding aside. Oo nga, sino nakaisip na sinong loko-lokong nakaisip na okay, may kape na tayo, pero what if i-try nating i-process pa yung nandun na sa tae, di ba? Baka mas masarap. Di ba? At sino ang una nag-try nun? Oo, no? Tikman mo na. Di ba? Hindi. Yung unang try nila, Paps, bakit ganito? Iba yung lasa. Gagi, hindi tinanggal yung tae. Sinama. Ayun, thank you for your service. Next, tatry natin tanggalin naman. Pero di ba yan ba ang pinakamahal? O Sabi isa sa nila, mga isa sa mahal? mga mahal na kape. Grabe, no? Mm. Kasi may pagkain din talaga na may something sa kanya parang, ano ba yung explanation na digest na or na-tune na yung coffee beans? Kaya mas okay na, labas na yung flavor. Na-digest. Same yan doon sa may cheese sa may Italy. Yung may uod. Ano ka ba tawag doon sa cheese? Pero kadiri yung process na yun, Paps. Baka kasi uuurin yung cheese, tapos dahil yung Kukunin. uod, itatain niya yung cheese. Oo. Yung itinain yung cheese, yun na yung masasabing masarap. Oo. Bakit kaya hindi pinapaprocess sa tao, no? Hindi, wala eh. Pag Naiisip nila sa insekto or sa hayop. Grabe. Meron pa dyan, Paps, yung mga pagkain, yung mga escargot. Di ba? Yung Ano yan? parang... Judas? Ang alam ko, ulo yun eh. Kala ko Judas. Alam ko, hindi ko alam kung stomach yun, ha? Teka lang, tingnan natin. Uso kasi sa ano yan, sa ibang bansa. Snail pa lang escargot. Mali pala ako, hindi pala escargot ang sinasabi ko. Goat head yung nakita ko eh. Anyway, sa susunod na episode abangan nyo. Anyways, ano pa ba? May ano ka ba dyan? List? Hindi, Or Paps, to? teka lang, may naalala ko. Yung pagkain sa Baguio. Itag. Oo. Paano ba process ng paggawa ng itag? Ano lang din yun? Parang ham. Pero, Hindi binabaw kasi mo nasa yan? kasi parang siya, primitive, hindi naman primitive way. Kasi yung process ng itag is simula pa sa kanununuan. Mm. So, nakasampay.
Papausukan, gano'n. Tapos syempre, hindi maiwasan na na madadapuan ng May langaw, tapos magkakaroon ng maggots. Yun. Pero pag may maggots yun, tinatanggal lang tas pwede pa rin. Hindi. Ulitin. O kasama sa process Hindi ko sure. Pero ang alam ko, hindi nila tatanggalin pag nag-uuran. Ulitin lang ulit nila yung process, napapausukan lang ulit ganun. Yun na yun. Wala naman, hindi naman siya Never pa ako nakatikim niya. Nakatikim ka na ba? Pinikpikan pa lang, pero yung itag hindi pa. Ano ba yung pinikpikan? Ito ba yung manok? Na Killing Me Softly. Ay. Iba ba lasa? Mas kapit yung mas kapit. Kasi 'di ba parang papalu-paluin hanggang magpasa. Tapos Blood pag clot. kinatay, wala na siyang tutulong dugo. Kasi 'di ba usually ang manok pagka kinatay may May tulo pa. tumatagas pa. Oo, doon wala na kasi nga nagpasa na lahat ng Blood sugat, clot na blood lahat, clot na. Ngayon, pag niluto yung manok na yon, pag makita mo yung meat niya, may mga itim-itim na strand, may mga itim-itim na parang fiber. Siguro yung mga dugo nga yun na naman. Na namuo. Mas kapit yung lasa. Masarap. Masarap siya. Hindi ko ma-explain pero hindi, ganito na lang. 'Di ba yung breast part ng manok? 'Di ba ang tabang niya na? Oo. Pero Dry. ang dry. Doon hindi. Parang ganun. Iba siya. Nakatikim ako niyan. Pero yung itag, hindi ko pa natikman. Kung sino man nakatikim ng itag niyo Itag. ako. Bitawan ko pa lang. Nasabi nga rin mismo nagka-quantum connection na tayong tatlo. Nakalain mo yun. Ano ba? Meron pa ba ako dito? Pag may naalala ka, sabihin mo lang. Siguro lagyan natin ng takot. Gusto nyo? Sige, go. Ano ba yan? Naniniwala ba kayo dun sa yung kapag ka tumitig ka sa salamin ng mahigit 10 minutes, mag-iiba yung image or yung reflection Di ba mo? nasabi ko yun sa inyo nung nakaraan? Pero ang pagkakakwento ko pa sa inyo, kasi napunta tayo sa may Bloody Mary na topic. Tapos sabi ko may isa pa akong alam na ganyan din, na parang ritual. Pero kailangan lalagyan mo ng tuldok yung noo mo. No? Lalagyan mo ng tuldok. Tapos pag tumingin ka sa salamin, yun yung parang titignan mo. Guide mo. Doon ka lang titingin. Tapos parang sabi nila sa mga nakasubok na daw, after 3 minutes daw, yung May reflection mo may gagawin na, or mag-iiba daw yung reflection mo, or may gagawin siya na hindi mo ginagawa sa to. Ngingiti, no? Oo, parang ganyan daw. Pero ikaw hindi ka nakangiti. Yes. Oo. Actually, may paliwanag dyan. Totoo siya. Huh? Actually, totoo siya. Di ba, pag tumitig ka sa salamin, titig lang Wala kang ibang gagawin. Hindi ka busy, hindi ka nagme-makeup, hindi ka nagsusuklay. Basta nakatitig lang ka. Ikaw, focus ka lang dun sa reflection mo. Pero imaginein mo, bakit mo naman gagawin na tumitig ng 10 minutes sa salamin? Yung 2 to 3 minutes nga lang, parang nakakatamad na eh. Nakakatamad kasi ang utak natin, tamad talaga. Literal na tamad. Kapag ka walang nakikitang bagong... So normal lang pala yun. Yes. Pag walang nakikitang bagong visual, visual Pag image. walang activity or Yes. something. Di ba kahit pag nag-i-scroll ka nga, pag Walang ayaw mo something. panoorin, scroll lang, Doon na uso ang ganun. hook. Oo, yan. Yan, yung hook. Pero dito kasi sa salamin, it's true. For 10 minutes, sa sobrang tamad ng utak natin, hindi niya na napaprocess yung image. Hindi niya na paprocess. Tapos, within that 10 minutes, yung akala mo na reflection mo, gumagalaw talaga siya. Or hindi na siya sumusunod sa'yo pag gumalaw ka na. Parang feeling ko possible kasi kapag matagal ka talagang tumingin sa isang point ng matagal, parang gumagalaw talaga siya. Yes. Pero sa utak mo lang ba gumagalaw or gagalaw ka talaga tapos hindi lang nagre-register sa utak mo? Hindi na kasi di ba may connection utak natin tsaka sa mata? Kasi yung mata yung paningin mo dun eh. Yun. Pero I mean, ano ba, di ba sabi mo nagagalaw yung reflection. Gumagalaw ka talaga or utak mo na lang? Utak mo lang. Okay. Nag-iimbento siya. Nag-iimbento siya ng image kasi nga ayaw niya nung wala siyang nakikitang ibang visual. Correct. Nadi-disorient. Yes. Tama. Parang nagets ko nga yung point niya na parang sanay kasi yung utak mo na laging may activity. Yes. Kaya if ever man na mabababad siya ng isang tingin na walang nangyayari, gagawa na siya ng mga false True. images. Oh. Totoo yun. So hindi lang pala siya kwentong katatakutan, no? Na parang tingin ka sa salamin. Hindi, alam mo kung bakit siya nagiging katatakutan? Kasi sinasabi nila, gawin mo to ng 3:00 ng madaling araw. Oo.
Syempre pag inisip mo alas 3 na madaling araw, doon mo na mako-connect na nakakatakot na yun. Kasi di ba witching hour yan, devil's hour yung 3 a.m. Mas nakakatakot nga naman. Pero ang in reality, kahit anong gawin mo, kahit anong oras mo siya gawin, mangyayari at mangyayari. Oo. Nice, Mas na-connect lang siya sa dilim. Pero Sa parang madaling ayoko pa rin araw. gawin kahit na alam ko. Oo. Kahit 10 anong. minutes, sayang yun eh. Sayang 10 minutes ng Marami ka lang magagawa sa 10 minutes. Makakadalawa na. Tsaka madalang yung Makakadalawang magagawa, content na ako. Makakadalawang episode ng Batibot na ako nun. Grabe sa dalawa, magkarugtong. Tawag doon, marathon. Back-to-back episode. Binge watch. Kasunod talaga, walang pahinga. Anyways, ano pa ba? Meron ka ba dyan list, Pops? Ito siguro last na to. Pucha na wala na ano sa Batibot eh. Ito. Meron na. Kuha na lang ako ng random dito. Sige. Ito yung sabi nila na kapag nakabasag ka daw ng salamin, magdadala ng 7 years of bad luck. Nga. Oo. Kaya pinapatapo na yun, di ba? Sabi nga rin daw sa pamahiin, huwag ka nang gagamit ng mga salamin na may crack. Oo. Ano naman yan pag may crack? Hindi, wala malas. Malas, yun sinasabi ng mga tapo na yan, matatanda. automatic Sa akin, pag may crack, okay. Kasi libre yun eh. Huh? Pag may crack. Oo. Hindi ka nagbayad sa Steam. Sa laro naman yung crack games. Pero yun nga, ang sabi nga din dito, pag nakabasag ka ng salamin. Pero babalik tayo sa kung paano natin in-explain dati. Kasi di ba dati parang, na-explain mo James na dati may mga reason kung bakit nabuo yung mga pamahiin na yan. Ito, ang nabasa ko na reason dito is, dati daw, ang mahal ng salamin. Ooh. Mahal. Totoo, kasi yung mga materials na ginagamit. Yun. So parang, yun nga, tulad kung paano natin na hahanapan ng logical reason dati. Kaya daw ginawa yung pamahiin na yan. Kasi, mahal yung salamin. So para hindi nila basagin, kinabitan nila nung idea na, mahalas yan kapag Pag nabasag. pag nabasag, lalo na pag sa mall. 7 years ka magbabayad. Oo, to true. And dahil sa ganung paraan, nagiging mas maingat yung tao. True. Nagiging mas cautious, no? Kung iisipin nga, Paps, parang halos maraming pamahiin na ginawa para maging cautious yung mga tao. Kasi Mag-ingat minsan, talaga. lalo na sa mga bata. Kasi nung bata tayo, di ba puro pamahiin yung panakot sa atin Yes. eh. Kung hindi yung wala, kakainin ka niyan. Ngayon, pag tinakot ang wala, kakainin ka niyan. Sige nga. Bakit wala nang ganun ngayon? Depende sa ito. Kasi marireels na. Magiging content ka na kapag yun nga rin daw kung bakit. Yun nga rin daw yung reason ba't wala na sinasapian sa school ngayon. Mabibidyo na eh. Mabibidyo na magiging reels na. Mabubuko na yung pagsanib, Mabubuko na wala lang assignment. Ano pa, Paps? Ano pang nakita mo dyan? Ito. Kung isipin, karamihan nga rin talaga, ang pinaka niya lang is mag-ingat sa isang bagay. Ito. Sabi dito, wag kang, don't step over a sleeping person kasi hindi na sila tatangka. Oo, no. Naalala ko, wait lang. Subukan kong susubukan kong isipan siguro dahil hindi na siya tatangkad dahil pag natapakan mo siya at namatay, hindi na talaga Magagalit. tatangkad. Yes. Hindi tatangkad kasi hindi na nabuhay. Totoo, yun mismo yun. Well, Yes. Kasi di ba pag humakbang ka at nagkamali ka ng hakbang at natapakan mo yung tao na yun, may possibility na magagalit yun sa'yo or... Hindi, sa kanya, sabi niya, mamamatay. mamatay, hindi na tatanda. Hindi na talaga tatangkad. Wala na, yung last sight niya na yun eh. Pero ano daw yung explanation? Ang pinaka-explanation, wala daw scientific na reason para maapektuhan yung pagtangkad ng isang wala na. tao. Wala talaga. Ginawa daw to as a sign of kailangan mong rumespeto sa natutulog. Yes. Yun Kasi nga. dati kapag ginawa mo yan, parang hindi ka makikinig agad pag, uy, wag kang bastos, natutulog yung tao. So ginawa nila Kabastusan siya. ng aside from that pala, sabi mo na delikado rin kasi baka maapakan mo yung ibang parts ng katawan. Ginawa to para mag-instill ng takot sa mga bata para hindi na gawin. Grabe no? Habang nung sinabi ko yun, napaisip ako na iba talaga yung pag-i-instill ng fear sa isang bagay para mapasunod ang isang tao. Oo.
sinasamahan talaga ng pananakot. Kasi ang utak natin, kapag ka hindi natakot yan, hindi ka susunod eh. Yun nga. Hindi mo susundin pag hindi ka natakot. Naalala ko lang, i-share ko lang sa inyo, parang di ba, nag-work ako dati sa Bay Boracay. Yung parang pinaka-amo ko dun, Paps, Canadian. Ngayon, pag kunwari, minsan kasi tumatambay lang yun doon sa may bar, kunwari, nakaupo siya rito. Tapos may kausap siya. Tapos ako dadaan sa gitna. Syempre, di ba yumuyo ko? Tayo. Oo. Respeto eh. Oo, respeto. Pinapabalik niya ako, Paps. Sabi niya wag? Hindi, kunwari nakita niya ako yumuko, ihahawakan niya talaga ako, tapos papabalikin niya ako ng ganun. Tapos papalakarin niya ako ng tuwid. Bakit? Kasi ang katwiran niya, sa ating mga Pinoy, respeto, di ba kasi may nag-uusap, ang katwiran niya, hindi ka nga dapat mag-excuse eh, kasi kami yung nakaharang sa dinadaanan mo eh. Canadian way of thinking. Sa ibang bansa to doon mo makikita na iba-iba talaga yung culture eh. Cultural difference na siya. Wait lang, bakit kayo yuko? Ba't ikaw yung mag-i-excuse? Kami ngayon nakaharang sa dinadaanan mo, dito kami nag-uusap kung saan ka dumadaan. Diretso ka lang. Kami pa nga dapat yung mag-excuse eh. Kasi kami yung abala eh. Nakita mo yun? So ginagawa mo pa rin yan? Hindi ko pa rin. Hindi ko kinaya. Parang nung una, napapractice ko na pag nakikita ko siya, kaysa yumuko ako, may diretso lang talaga ako. Pero ngayon, hindi, napapagano pa rin talaga ako. Matatag ka, no? Nasa kultura na kasi natin. Nature na ng Pinoy yan, ganyan, respeto. Hindi talaga siya pwedeng... So nung sinabi niya sa'yo yun, umuo ka? O sabi mo, bahala ka hindi, na sabi dyan? ko, sabi ko, parang, make sense nga naman. Pero dahil di mo sinunod, para mo rin siyang sinabihan na bahala ka na dyan. Oo, bahala Canadian. Bahala Canadian. Pero di ba, make sense eh. Okay, make sense nga na, lalo na. Pero kasi, kung paano tayo tinuruan ng mga mas matanda sa atin, yun na yung na-instill sa utak natin na parang... Pero it makes sense kasi hindi naman parang kayo yung humarang daanan to eh. Ba't kayo dyan nag-uusap? At tsaka Paps, alam mo kung ba't yumuyo ko ako? Masyadong mahaba siya ko ipapaliwanag ko. Kunwari, sabihin natin may lugar akong pinuntahan, tapos naglakad matatag ako. Tapos sasabihin sa akin, "Hoy, bastos ka, balik ka rito." Wait lang, may kwento ako. May amo ako dati sa Boracay, di nagkukwentuhan sila dito. Pag yung ako, di ba, nakakapagod pa ulit-ulit ako ng ganun. Tapos sasabihin, make sense? Make sense. So, no choice ako. Yuko na lang din ako kaysa ikwento ko pa ng paulit-ulit tong tong ganap na to. Every time namin nag-ano sa'yo, no? Bastos tong bata. Hindi, sir, wait lang po. May kwento kasi ako. Oo. O kahit hindi nila tanong, no? Kunwari naglakad ka, tapos pagling mo, wala silang reaction. Dead na lang. May kukwento ko sa inyo. Alam mo ba, dati may amo ako sa Boracay. Pero isa yan sa mga tumatak sa isip ko na, parang magkakaiba talaga ang culture ng bawat bansa. Parang kung ano yung pambabastos sa atin, maaring sa ibang bansa. Normal lang. Oo, normal. Or baliktad. Depende na. So, dun mo makikita talaga kung tawag dun, medyo may pagka-self-centered din pala yung pinaniniwalaan natin. Kung ganun yung kung ganun yung setup. Kasi magkaiba din pala ng pwede rin kasi mangyari na nasa tamang lugar sila ng pag-uusap, tapos dadaan ka. Siguro doon pwede. Pero doon sa kinuwento mo, may point siya. Pero pwede rin kasi hindi siya mag-a-apply sa lahat eh. No? Oo, correct. Pero yun sa kanya talaga may point kasi nasa working area nasa bar di ba? Tsaka boss mo yun eh. May point talaga. Oo. Hindi ako... Wala akong 13 months. Sa kanya ako sa hali. Yeah. Anyways. Meron pa ba? Siguro yun muna for now. Kasi medyo mahaba-haba na tong episode na to. So yun. Miss Bru, maraming salamat ulit sa pagsama sa amin. I'm sure hindi pa to ang last. Kung kaya pa. Sure. So guys, kung nagustuhan niyo itong episode na to, baka naman. Kasi para ma-invite pa namin si Miss Bru. Syempre kasi medyo malayo pa yung gagalingan niya. So alam niyo na. Datung. Hindi, para may budget tayo para sa kanya kasi mahirap naman na invite lang invite lang, walang So yun. Maraming salamat. Meron ka bang gustong batiin or pasalamatan? Batiin wala naman. Pero yung mga followers ko na solid, yung mga solid dyan na kape at katatakutan na followers. So, thank you kasi nakakabuo ko ng ngayon ng mga solid fans ko talaga. So, meron na sila dyan. So, hello sa inyo. Soon, babatiin ko kayo isa-isa. Babatiin sa Batibot. Ayoko na sabihin yun nasa isip ko.
Pero yun, maraming salamat ulit sa panonood ng episode na to. Make sure na nakafollow kayo kay Kape at Katatakutan sa Facebook, Instagram, TikTok, meron din. Yes, and YouTube na rin. YouTube, YouTube din. Since andito naman kayo sa YouTube, may YouTube channel si Miss Brew. Follow nyo siya para dun sa mga content na meron siya. I-check nyo yung description ng video na to. Nandyan nakalagay lahat ng mga social media ni Miss Brew. Follow nyo lang. Ayun. Thank you. So yun, maraming salamat. Ulit-ulit no? Ayun, so since i-close na natin tong episode na to. Again, my name is Tito Ian Lee. Ako naman si Tito James Zhu. Kasama si... Miss Brew ng Kape at Katatakutan. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.